Anong mensahe ang kailangan nyong marinig nowadays o within 1 week from now? Take note na ang reading na to ay pwede ring mangyari agad-agad. At pwede ring tumama sa someone na kakilala nyo. So, kung hindi tumama sa inyo, ay baka sa someone na kakilala nyo. May babae tayo. Oh, ang dating may wish siya na magkakatotoo, pero kailangan niya munang paghirapan bago mangyari yon. Hindi siya yung parang Clover na unexpected. Unexpected luck. Ito kasi para siyang wish come true. Wish come true. Pero kailangan niya ng hard work. So, ganun. O sabihin natin may babae sa inyo na parang super sad. Walang ibang way para makalis sa position na yan o situation kundi bumangon ulit. Ganun eh. Ano ba yung nasa libro? Nakalimutan ko na. Tagal ko na kasi binasa yun. 2021 pa. Parang pagkakatanda ko, yung card na yan may kinalaman sa pag na-reach mo na raw yung rock bottom, wala ka nang ibang choice kundi tumaas ulit. Ganon. So, kung madapa ka, di bumangon ka ulit. Healing. Pwede rin. Ayun lang naalala ko. Healing code. Mag-heal na siya. Oh, may mask tayo. Ang tingin ko magkarugtong to. Itong apat na to. Ano siya eh. Yung sabi ko nga parang na-reach niya kung na-reach na yung rock bottom, o sabihin natin nadapa ng problema, na-depress, walang ibang way, di ba, kundi ibangon ulit ang sarili. Kasi parang niloko siya. May mask tayo. Pag may mask, sinisimbolize niya yung deception. Kasi di mo nga alam kung ano yung nasa totoong facial expression. Dahil nga may fakeness na nangyayari. May mask. Di mo alam kung ano talaga yung katauhan. Totoong katauhan. Parang naloko. Pero sa case na to, parang nalinlang siya dahil sa mukha. So, siguro, gwapo yung partner, maganda yung partner. Hindi niya lubos akalain na yung pinagkatiwalaan niya, lolokohin siya. Kasi mukhang di sila nag-uusap ngayon, magkaaway sila. Pero, ang dating betrayal na talaga to. Kasi may mountain tayo doon. Na parang, matindi yung problema kasi naging bundok na. Naging bundok na yung malit na problema. Lumaki na nang lumaki. Ayan, yung problema naging bundok. Na parang mahirap nang ayusin. Pero again, mag-heal na tong babaeng to. Kung yan man ang nangyari sa kanya. Pero yung babaeng gender natin dito, pwede rin tumama sa lalaki. Okay? Kasi energy naman ang basehan natin dito. So, kung alam mo sa sarili mo, halimbawa lalaki ka,
na ikaw yung tipo ng tao na shy type, submissive, introvert, edi ikaw yung feminine energy. So, baka para sa'yo to. Lalo na kung nangyari sa'yo yan. Ay! Ano ba yan? Nagsunod-sunod na. Well, ang dating sa akin, may time kasi tayo dito. Pag sinabi mong time, hindi mo masasabi. Kailangan ng patience. So, kung niloko, siguro, wag mo na pumasok sa relasyon. As long as, in pain pa rin. Kasi, more likely, hindi rin magtatagal yung next relationship. O sabihin natin, kailangan mo ng time para magpatawad. Kung di mo feel, edi, wag mo pilitin. Diba? Ganun lang yun. Kasi yung time, pwede rin siyang may kinalaman sa pag-value. Value ng time. Sabihin natin, ang tagal ng panahon na niloko. Mahirap mag-heal pag ganyan. Maisip maisip. OMG. Kuha na tayo ng susunod. Basta ang masasabi ko pag ganito, wala kang kailangan gawin. Pag niloko ka, wala kang gagawin. Na kahit ano, kailangan mo maghintay. Tingin ko, yung time natin dito, di ba wala kang gagawin? Kasi may paparating pala, someone new. So, kung makikipagayos ang topic dito, pwede naman. Pero wag na balikan. Kasi may someone na paparating pala, Lalo na kung lalaki, may ano tayo, babae. Halimbawa, yung lalaki niloko. Ayan, paparating na yung susunod. So, regardless kung babae o lalaki, yung niloko dito. Basta may someone na paparating, New love interest. Good news kasi to. Opportunity to relationship, love in general. Pero pwede rin tong may kinalaman sa tenderness, healing, forgiveness. Pero tingin ko forgive na lang. And forget. Huwag na balikan. Kasi tingin ko may paparating na someone new. Para sa iba sa inyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.